Hello comics people, ako si Mel Casipit and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Sir Ian Velasquez. Hello. Andito kami sa National University Manila kasi meron kaming gustong i-promote na event. Itong malapit na actually. Yes. So, bago tayo mag-umpisa, papakilala ko lang ang aking co-faculty, si Sir Ian Velasquez. Hello, Sir Mel. Nandito ulit kami. Siya ang creator ng The New DI-13 para ituloy yung legacy ng kanyang lolo. Lolo. Tapos yung great grand lang. Grand uncle. Grand uncle niyan si Mang Tony Velasquez naman ang nag-create sa napakasikat na character na si Kenkoy. Yes. Kanyang halubaybay at marami pang iba. Tsaka siya yung regarded as the father of Tagalog comics or the father of Philippine comics. In fact, nagkaroon ng NCCA exhibit, Velasquez Comics exhibit. 2 years ago. Yes, 2 years ago, featuring po niyang halubaybay and DI-13. Tapos meron ding Kenkoy. Hindi mawawala si Kenkoy. Si Kenkoy, di mawawala. Sa October 22, yung opening and ribbon cutting nung Kenkoy's 95th anniversary exhibit. And gagawin dito sa NU Manila. Sa NU Museum. So ang mag-run yung exhibit, Sir Mel, from October 22 to October 29. October 22 to October 29. Kasi October 29 yung last day kasi yun yung 114th birth anniversary ni Mang Tony, ni Pop Tony. So may celebration din sa last day. Yeah, hopefully magkaroon ng book launch kasi inahabol yung book launch. Kasi I'm writing Mel, yung i-open ko na rin yung biography, coffee table book ni featuring Pop Tony. And NU Manila ang nag-fund nung book, no? And yung editor ko doon si Randy Valiente, and ang nag-forward si Sir Paul Medina. So yun. So hinihintay na lang yung go signal ng from NU Philippines. So yung book na yun mamaya pagkwentuhan natin, pero yung sa exhibit muna, paano mo siya pinitch sa school? Hindi ka ba nahirapang i-pitch siya na kasi hindi naman ganun kasikat ang comics as a medium right now. Noon sikat na sikat pero ngayon hindi na masyado. Pero I'm sure kilala nila si Kenkoy. Yes. How did it go? Paano mo siya na-pitch? Yung good thing, kaya ko siya na-pitch kagad kasi yung NU Museum curator, si Doc Ryan, very good friend. And siya rin yung nag-encourage sa akin na magkaroon ng exhibit. Initially gusto niyang i-continue yung lahat yung Velasquez, yung lahat. Sabi ko hindi, tama-tama 95 years si Kenkoy. Pag-focus tayo kay Kenkoy kasi since siya nga talaga yung pinakaunang pop icon natin sa Philippines, yung pinakaunang comics character. So it's a perfect show for NU students din. And plan ko rin i-open siya sa public din. So para may para hindi lang siya for nationalians, ang tawag kasi nationalians, pati na rin sa para sa public din. Ng mga comics people na gustong makita yung exhibit. Ano yung mga nandoon sa exhibit para may idea yung mga pupunta? Similar dun sa NCCA exhibit ng 2022, nandoon yung mga Kenkoy original artworks, hand-drawn and colored by Tony Velasquez, si Pop Tony. And may mga konting memorabilia din doon. And during the opening sa ribbon cutting, mag-MC nga pala, student natin, sa NU. NU si Miss Raven Doctor, our official candidate to the Miss Eco Teen International 2024 sa Egypt. So, swerte tayo kasi one day before ng opening, maglilipad na siya papuntang Egypt. So, yun. So, we're very lucky na nakuha nating MC si Miss Raven Doctor. Miss Raven Doctor. Yeah. Naisip ko nga kung mag-doctorate siya. Si Doctor. Tama, Doctor. Double Doctor. Anyway, si Mel, yung kanyang trademark talaga si Mel. Tapos, meron din doon, may bagong organization dito sa NU, yung Tanghalang Nasyonal.
Meron silang magpa-perform sila ng skit, no, Kenkoy and Rosing. Kenkoy ang Rosing, interesting. What it's about? Ano siya, skit lang siya. So dapat yung mga attend abangan na nila kung ano yung skit na yun. So based ba siya sa existing comics tapos i-act out nila yung nasa comics? Yes. Parang ganoon yung pinaka-concept niya. Yung Kenkoy and Rosing skit. Kasi si Rosing yung love interest ni Kenkoy. Si Kenkoy, di ba matagal na siyang character and ang unang nag-drawing sa kanya si Mang Tony. May mga iba pang nag-drawing sa kanya after, di ba? Nung naging na si Mang Tony. Parang medyo siya na yung talaga exclusively na editor ng Ace Publications, yung Filipino comics. Sino-sino yung mga naalala mong nag-drawing ng Kenkoy after Mang Tony? Alam ko madami. Oo, siguro mga 2-3 sila, mga well-known cartoonists din. Pero hindi naman sila Mang Larry Alcala ganyan. Hindi. Kasi iba pa yung characters nila. Alam ko marami din eh. Alam ko yung si Rudy Flores, alam ko nag-drawing din. Oo. Tapos marami pa iba eh. Marami pa ibang mga legendary nakita ko yung original art ng Kenkoy doon sa Comics Museum. Kobikero Museum. Oo, nandoon. So, realistic yung hindi comic. Kasi yung drawing ni Mang Tony, cartoon. Kasi nagkaroon kasi ng series parang mga kwento ni Kenkoy. Parang anthology siya ng mga, si Kenkoy ang nagnanarrate. Pero yung stories seryoso. So hindi talaga about Kenkoy yung mga. Pero may Kenkoy character doon sa. Hindi, si Kenkoy lang yung nagna-narrate. So ginamit lang si Kenkoy na parang May ganun pa. May ganun. So dinadrawing din niya si Kenkoy yung mismong yung title nandun si Kenkoy. Pero wala siya pero sa yung story. yung sa story hindi iba yung talagang ginamit talaga yung character parang kumbaga parang maalala mo kaya ang narrator si Charo Santos. Tapos yung iba-iba na yung mga letter senders na yung mga hindi ko alam. Parang ganun yung nangyari. So, nung time ba na sa kasikatan ni Kenkoy, sikat na sikat din ang radyo as a medium. Nagkaroon din ba ng radio drama na Kenkoy? Would you know? Or hindi? Hindi mo alam? Parang hindi. Nagkaroon na lang 2 movies. Yung isa nga, 1950s. Tapos yung 1970s, yung bida dun si Chiquito. So yun. Tapos nagkaroon nga lang musical nung 1990s, no? Sa Music Museum, Kenkoy Loves Rosing, no? Ang mga nagbida doon sina Jado Gibbs nung bata pa siya, si Kenkoy, and then si Rosing, si Regine Velasquez. Sila nung hindi pa sila ganoon kasikat, no? Parang they're just starting out with their careers, no? Sayang, no, sana yung mga pelikula na luma na preserve para mapanood pa rin natin yung pinakalumang Kenkoy na movie, no? Oo nga, sana kaya lang wala kasing film archiving sa Philippines, whereas sa US, di ba, yung mga 1920s, 30s, napapanood pa natin in HD, no? Alam lang natin nag-exist yung movie ngayon because of the posters na nag-exist. Yun lang. Pati yung DI-13 nagkaroon ng movie. Pero wala tayong makitang kahit clips. Wala nang clips, wala nang copies nung Baka meron lang mga snapshots, mga picture during the shooting. Yung mga stills lang. May existing exhibit sa Comikero Comics Museum featuring Mars Ravelo's works. So Mars Ravelo early works from October 14 to November 13 sa San Pablo, Laguna. Kasi 'di ba, Sir Mel, itong October Museums and Galleries Month. So tama-tama, 2 comics legends, no? Yung Kenkoy ni Tony Velasquez, and ito lang yung mga early characters ni Mars Ravelo. Yan. Yung Komikeria naman itong darating na Sabado at Linggo. Sabado hanggang Linggo. Well, actually, bukas magsisimula na. Friday to Saturday. Ay, Friday to Sunday yun eh. So, October 19, bukas. And hanggang Linggo. Tapos may event din yung kids. Sa Kwentunes. So, Philippine Kids Content Festival. October 19, 2024 Sabado sa Ateneo de Manila University. Ateneo. Magmo-moderate ako nung isang talk. Wow. Si isa doon si Makoy and Comics Talk Comics for the Youth, Makoy Tang, and Jamie Bautista. Wow, okay, kilala ko yan. Familiar. Si Jamie Bautista. So interviewin ko sila 2 PM yung talk sa Sabado, tapos lalagari ako, pupunta ako sa Komikeria. Ayun. So double pala sa this week, no. Ayun. So Sir Ian, napansin ko itong recently hindi ka na masyadong nagiging active sa comics. So, ano yung may plans ka bang bumalik anytime soon?
Pero Hindi at ko- least nag-work ka din sa libro. Baka Hindi ko sure, hindi ko sure kasi yung ang plan ko kasi every year at least pa-promote si Kenkoy, maging aware ulit yung mga yung mga tao about dun sa kay Kenkoy nga yung character. And buti na lang every year nga meron kahit papaano na napapansin siya. So ito lang nga yung for this year 2024 yung Kenkoy's 95th anniversary. Tsaka countdown na to 100. Oo, countdown Sa to 2029, 100 na si Kenkoy. So sana ma-celebrate ulit natin. Oo. Sa Sana iba. may mga special, apart from dun sa book na ipapublish nyo, may plans ba kayong republish ng mga old strips na Kenkoy na lumabas noon? Oo nga, yun Kaya din yung art book. yung nga din yung project din after ng book. Kasi yung book, coffee table na rin, nandun na rin yung mga Kenkoy Ponyang, nandun na rin lahat eh. And let's see, hopefully in 2025, 2026. Matagal pa naman, so 5 years pa. Ayan, pwede tayong Tsaka yun lang nga yung grand in 2029, sana by that time merong since 100 na ni Kenkoy, sana merong grand venue nga na yung talagang maraming mag-sponsor and maraming mag-support. ilakad natin yan. Sana nga eh. Oo, yan. Yung coffee table book, how did it start? Paano mo siya na-conceptualize? Matagal ko na siyang inisip nung buhay pa yung widow ni Pop Tony, si Tita Pilar. Oo, kaya lang nagkaroon ng problems, ang daming legal problems noon at that time. Buti na lang nag-keep in touch ako kay Tita Remy nga. Yung surviving daughter ni Pop Tony. Siya yung nagbigay sa akin ng permission, approval. So ako yung ginawa niyang administrator sa Velasquez Estate. So sa lahat ng mga properties, sa mga comics ni Pop Tony nga, yung Kenkoy nga and other So Okay, go ahead. yun nga. So itong book to talagang itong coffee table book talagang fully authorized ni Tita Remy. So siya talaga yung rito. So inihintay na lang talaga yung go signal from SM Liga. Kasi NU di ba SM? Oo nga eh. Hinihintay lang. Ano yung mga highlight nung coffee table book? Ayun doon yung early life ni Pop Tony. Tapos since coffee table siya, hindi lang pictures ni Pop Tony, nandun na rin yung may mga comics excerpts din. Okay. So prestige format siya. So medyo pricey kaya inihintay ko pa yung talagang yung nag-agree pa kami dun sa final price. Kasi coffee table book siya eh. Pero iba na yung panahon ngayon, noon ang comics pambalot lang. Ngayon hindi na. Yung pricey kasi prestige format. As in talagang coffee table book talaga siya. So talagang So yun yung inaano namin, kaya hindi siya pina-finalize, kaya hindi namin naihabol ito dito sa exhibit. Kumbaga, yun sana yung plan, parang during the exhibit ilo-launch yung book, pero baka sa November na. Sa Comic-Con Grande na lang. Comic-Con Grande na lang. Doon na lang. Grand launch. Grand launch. Yan. Grand launch. Grande, ayun. Ano sa tingin mo ang bakit kailangan ng mga tao na malaman yung history ng comics, yung legacy ng mga nakaraang comics creators? Very very important din kasi yung history ng comics. Kasi dati part ng Filipino consciousness ng comics, pag sinabing comics, alam lahat ng tao at that time kung sino yung mga characters, kung sino yung mga creators, ano yung mga genres ng comics before. Kasi ang comics natin before, yung mga genres very very serious compared to, let's say, to the US na puro superhero. Superheroes yung mga stories natin kasi all walks of life. So maraming mga stories na drama, action, lahat ng klaseng genre na kumbaga yun yung topic sa mga creators natin. So very very important yun kasi yun para yung mga current creators doon, yung mga independent creators, they could look back kung sino yung mga legendary comics writers and artists. Hindi lang si Pop Tony, marami pang iba, yung lolo ko, yung Mars Ravelo, sila Larry Alcala. So Alex Niño and lahat lalo na yung mga bagong legends na, for example sina Arnold Are, sina Jerry Alengilan, sina si Carver, sila Ian Velasquez, Carlo Vergara, Mel Casivit, Paul Medina, Paul Medina Jr.,
Ayan, yung Cabrera. mga modern legends, no? Jess Abrera, Lyndon Gregorio. Lyndon Gregorio, yung mga organizers ng Comic-Con. So definitely, kasi sila yung talagang sabi mo kanina, nag-uusap tayo kanina earlier, nag-lunch kami, no? Ang Comic-Con talaga yung nag-jumpstart ng bagong comics community ng indie age, no? So sila talaga yung no? So very very thankful tayong lahat, no? Yes. And then later on na nga, bukod sa Comic-Con, nandiyan na nga yung Comic-Con. Yung Kwentun bago, no? At iba pa, marami pang iba mga nag-organize, no? Ang tingin mo, bakit nagsosurvive ang comics kahit hindi ganun kasikat yung medium as of now compared to other mediums like social media? Bakit tingin mo nagsosurvive yung comics? Ano sa tingin mo yung reason kung ba't kahit na sobrang hirap na hirap, meron pa rin, nag-strive siya? Ang daming factors, no? Kasi ang daming mga comikeros talaga mahal yung medium, no? Kasi kung pera, ang hirap. Matagal na nag-give up lahat, no? Di ba kasi nandiyan ka pa, nandiyan pa yung mga creators, no? Yung Comic-Con, Comic-Con, yung mga nag-exhibit doon. So, yun, they love the medium, they love the comic medium. Kasi itong mga they grew up in, di ba, nung ako ng bata ko, yung gusto kong basahin talaga yung Filipino funny comics. Yes. Yung mga stories nila Sir Ronnie, yung mga Planet of the Apes, no, lahat, yung mga Pupong, mga Tonton Yang, yung mga members ng SKP, mga kilala kayo natin. So pag bata ka, yun yung formative years mo. Pag usually comics, nung generation natin, comics yung isa sa yung mga pastimes, no? So yun talaga yung nagbubuo sa natin, consciousness natin. Kaya yung mga creators na yun na medyo may edad na or middle age or ayun, kaya nakaka-survive. So even if wala naman talagang pera, di ba? So, wala naman talagang pera, di ba? Struggle tayo eh. May mga kumikita makilang-ilan. Pero in majority, for the love of the medium lang yes, talaga. Yes, for the love of the medium, no? So, kasi konti lang talaga yung super big time na sikat, no? Talagang masasabi mo mainstream, no? Yes, kumikita talaga pero sila. hindi talaga sila yung pag-uusapan yan din mawawala. Hindi tulad ng iba talagang yung sa ibang medium, sa ibang platforms, talagang 365 days ba? Hanggang 24/7 yung kanilang popularity. Sa comics kasi niche tayo. Kapag may convention lang doon lang talaga, and then pag walang convention medyo low key ulit. Yeah. Yung parang mga comics creators na sumisikat halimbawa sa webtoon or sa online, yung mga kapag sikat yung comics nila sa Facebook, nagkakaroon sila ng mga sponsorship. So yun, doon sila kumikita. Doon sila kumikita, pero hindi lahat nabibigyan ng ganung opportunity. Most of us we self-publish, no? Yeah. So, pag sinabing self-publish, so from pre-production hanggang production, kami yung nag-finance. Pati marketing. Lahat. So, kami na rin yung social media manager ng mga pages namin. Yes. So, lahat. So, pati yung effort. Pero still, even if ganun yung condition natin, no? So, again, sabi mo nga, for the love of the medium. For the love of comics, yes. No? Yan. Yeah. Kung, may makikita kang tao na hindi pa familiar masyado sa comics, paano mo siya mako-convince or ano yung sasabihin mo sa kanya para at least may spike yung curiosity niya na magbasa ka ng comics instead of books, instead of movies, instead of Facebook Reels, TikTok, ganyan. Kumbaga sa akin lang to, syempre kanya-kanya tayong approach, no, kapag yung mga hindi pa masyado na-explore yung comics. Syempre, for me, yung mga classics, no, Kenkoy, yung mga yung mga dati. Pero syempre, kailangan din natin i-inform sa kanila yung mga bagong creators na nga, yung mga ito nga indie age na nga tayo. So lahat ng mga ang dami na rin mga nag-gain ng popularity tsaka napapansin na rin yung iba pag may mga write-up sa social media tsaka sa mga legitimate media sources, no, na feature naman. Buti na lang na may ganun tayong exposure. Pero again, hindi siya mainstream. So importante na papansin siya every year, every month, somehow, no. Okay. Ayun. Thank you, Sir Ian. Let's promote the this coming exhibit again. Yung kailan na ulit yung exhibit sa NU Museum? NU Museum, it will start on October 22 and it will end on October 29. So October 22 yun yung opening. Yan. So ayan. So will it be open sa public kapag nag-open na siya or yes, kailangan tumawag muna bago open sa public, yun, iiwan lang nila yung ID nila.
Pero yung Ayan. museum kasi, mga museums, basta mag-log ka lang. Lang, pwede ka naman pumasok. ayun, may ID lang kasi school eh. Pero open naman. So yun yung yung work natin. Congrats sa exhibit. Thank you Romel. Sir Ian, and Ian. I hope na mas marami pang mga tao ang makakilala kay Kenkoy. Kasi yung new generation talaga yung magtutuloy-tuloy ng advocacy natin for comics. Yes. And maganda na magkaroon ng mga ganitong opportunities na makita yung mga old works ng mga masters ng nakaraan. Okay? Thank you, comics people. Thank you, Sir Ian. Thank you. Bye-bye. Indie Comics Podcast.